Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ten of Wands in reverse. May mga na-release, may mga natanggal sa'yo na mga baggage. Pwedeng negativity, fear, anxiety, or resentment, or old anger, or pwede ding mga responsibility yan, or any baggage, no? Ano pa ang energy mo ngayon? Upright ba to? Palang siya ba? In reverse. What's with the Page of Swords in reverse? Parang hindi ka ganun ka-courageous na alamin, or yung mga spy, mga alam, mga obserba, mga stalk, ganun. What's with the Page of Swords in reverse? Yes. Nawala kang courage na, or hindi ka, maybe kinakabahan ka na alamin yung tungkol sa person mo right now, or else ay wala kang interest, no? Hindi ka interesado na alamin yung tungkol sa person mo ngayon, or yung sa person mo na karelasyon mo ngayon. Wala kang interest na mang-spy sa kanya, or past person mo man, or person na gusto mong maka-reunite, hindi. Yung maka-unite, yung magkaroon ng reconciliation sa inyo, or your person na merong karelasyon na iba, pwedeng gano'n na ayaw mong stalk, ayaw mong spy, you're not interested right now, na parang you're not willing, no, na mang-spy sa kanya. Pwedeng nakakaramdam ka na nervous pagka may manalalaman ka sa kanya with the Page of Swords in reverse, or hindi ka lang talaga interesado na alamin pa kung may mangyayaring yun sa inyo, or else ay you're not willing na alamin pa yung nangyayari sa buhay niya, or kung ano ang about sa person na yan. So, yan. So, ano pa ang energy mo? Oh, you're in a union. With what? You're in a union with? Maybe with your person. Six of Pentacles. You're in a union with a person ba tong Six of Pentacles na yan? No. You're in a union with yung sinent nila sa'yo negativity, sinent nila sa'yo na ano yan, something na strong, yung sinent nila yan sa'yo, may nag-send sa'yo yan? Hindi. It's a deceit. It's a deceit. You're in a union with a deceit na ginawa ng iba sa'yo. Ng pamilya na to sa'yo. You're in a union with a deceit na ginawa nila sa'yo. So, ibig sabihin, kumapit yan sa'yo ngayon, yung deceit na ginawa nila sa'yo ngayon. Kumapit. It's their deceit. Deceit nilang ginawa ng pamilya na yan. Kumapit sa'yo. Ano yung deceit na yan? Maybe they're defensive. Yung malito ka. Yung maguluhan ka. Yung nagpapagulo sa'yo. Yung nagpapaklaudo ng isip mo. At dahil doon, dahil sa mga nagpapaklaudo ng isipan mo yan, nahihirapan ka. Parang pinapakonfuse ka, pinapalito, dinidistract yung isipan mo. Mga ganun ba? Na-deceit nila. Oh. See? Meron silang binigay sa'yo
o meron silang binigay na something na strong, strong, spell yan, spell ng pamilya na yan, na sinent nila sa'yo na strong, kumapit sa'yo. You're in a union with their spell. Na-unite sa'yo. Ibig sabihin, kumapit sa'yo. Ayun. Hindi person pa. Kinarify ko eh. Pero may na-release ka ng negativity. Ano itong na-release mo na yung negativity? Hindi. Someone na person mo. Person mo yung ni-release mo eh. Dahil sa spell na sinent nila sa'yo na malakas. Hindi. Dahil sa na-release mo na siya. Natanggal na yung baggage sa'yo. Dala ng person mo. Maybe it's your past person na mga old anger mo, resentment, or yung tao na yun, nagawa mong, alam mo yung, matanggal na yung mga, yung pag-hold on mo doon, yung umasa ka doon, umasa ka. Hindi yung sa umaasa ka, kundi yung desire mo na, mag-succeed pa, yung mga may plano ka pa para sa inyo, yun mga nirelease mo eh. Na parang tinanggal mo na siya sa buhay mo, ganun. Oh, parang ganun na nga. Na parang tinanggal mo na siya sa buhay mo. Tinanggal mo na siya sa isipan mo. Kaya nga, you're not interested na naisipin yung tao na yun eh. Ayaw mo na isipin pa, no? Ayaw mo nang mag-stalk, mag-spy, kasi nirelease mo na nga siya sa buhay mo eh. Ganun. Let's see. Ano ang kahilingan mong magagrant? The Emperor, yung maging strong ka. Yung magkaroon ka ng strength and you're stable. You're powerful. Yung may authority ka. Yung hindi ka na mamanipula yung isipan mo, yung hindi ka na kukontrol ng iba, yung mga ganyan ba? Yung mapurso mo yung goal mo. Pag may goal ka, hindi mapigilan ng iba, hindi ka nila mapahinto, magsasucceed, no? Kasi sa ibang deck, yung Emperor ay para bang napaka-determined, no? And alam mo yung may strength of mind, ganun na. Kahit may mga haharang, pag may goal siya, hindi siya magpapaharang, hindi siya magpapapigil sa mga humarang, sa mga humadlang, no? Patuloy lang siya kaakyat sa ladder of success, or patuloy lang siya kaakyat hanggang sa ma-reach niya yung pinnacle of success. So parang gano'n, no? Parang katulad ng goat, parang gano'n yun eh. Sumisimbolo na parang goat na kahit na may mga balakid, gano'n, kahit na may mga hadlang, kahit na mahirap, may mga challenges, ay hindi yun iniisip ng goat na yung mga challenges na yun ay dahilan para sumuko. Hindi eh. Talaga parang ano sila, parang alam nyo, so determined na pag meron silang goal na akyatin, na kunwari bundok, akyatin talaga nila yun. Gagawa sila ng paraan nila. Ganon, para maakyat nila yun. Napaka-brave, no? So, ganon. Ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo. Hierophant. Magiging balance ka. Mas more connected, or mas lalo ka maging spiritual, mas more connected ka sa spirituality mo, mas lalo ka maging spiritual, mas lalo kang maging yung may authority spiritually, kasi Hierophant naman to eh. Maging strong ka spiritually, maging orthodox, yung parang ganun. And maging grounded with the color black. Yan. Ano pa,
Next na mangyayari sa'yo, hindi ka na din ma-isolate pa. Ano next na mangyayari sa buhay mo? May mag-offer sa'yo ng cup of love. Meron. Yung parang natutulog ngayon na person na parang walang ginagawa, tinutulugan niya lang. O maybe nagre-relax siya ngayon. Ka-recover niya lang sa mga hamon ng buhay na pinagdaanan niya o na-stress niya, nakaka-recover niya lang. Natahimik na yung isipan niya, nakakatulog na siya na maayos na hindi na bombarded yung isipan niya. Yan, ganun ba? Yan ang mag-reach out sa'yo soon. Bakit siya magre-reach out sa'yo? Dahil naklaruhan na siya. O, kung nakita niya, diba, nakakatulog na siya ng maayos, hindi na confused yung isipan niya, hindi na siya nalilito, hindi na siya naguguluhan yung isipan niya, hindi na clouded yung isipan niya. Ayan. And hangad niya maging masaya, no? Ano ba to? Upright ba to? Yung the sun. In reverse to, guys. In reverse. And ito, upright ba to? Ay, in reverse yan. The sun in reverse and 3 of swords. Ay, hindi nag-succeed. Hindi nagtagumpay. Oh? Yung masaktan ka. Ano ba to? Hindi nagtagumpay na masaktan ka ng kaaway? Hindi sila nagtagumpay na masaktan ka ng kaaway mo. Hindi nagtagumpay ang kaaway mo na masaktan ka. No? Hindi sila nagtagumpay na masaktan ka. Ayan o. Hindi nagtagumpay ang kaaway mo na masaktan ka. Kahit na pinakapitan ka na ng spells. Pwede alam yung bulong-bulong sa picture. Baka ganun ang ginawa nila sa'yo. Na sinindan ka ng malakas na spell or palipad hangin, ganyan. Spell yan, orasyon naman yan. Uso yun ngayon. Madaming gumagawa niyan. Kahit saan. Oh. Natural. Nasa end of times na tayo. Kaya ganyan. Madaming gumagawa niyan for their selfish purposes. Maybe to control others. No? Ganon. And para gawin ng puppet yung iba. Para i-harm lang yung iba. Ganon. Pero hindi sila nagtagumpay na masaktan ka. Balak nilang saktan ka pati. Ano yun? Yung ma-heart attack ka? Ganon. Ay, oo. Ang gusto niyan, no? Ay ma-heart attack ka. Yung ito, itong Queen of Swords na to, ha. Someone na bitter sa'yo, someone na cold, someone na parang tinatandaan ka niya, someone na vicious sa'yo. Parang vicious sa'yo. Someone na immortal mo bang kawayan? Mukhang immortal mong kawayan. O pwedeng hidden enemy mo. O pwedeng hidden enemy mo din. Pwedeng immortal mong kaawayan siya. O hidden enemy, ang dahilan yan, inggit yan siya. O sure ba na inggit ang dahilan yan? Kung bakit gusto kanyang heart attack? Nainggit siya. Nainggit siya. Para bang nagdurusa siya dahil sa inggit niya sa'yo. Nahirapan siya, nagdurusa siya dahil sa inggit niya sa'yo. May ganun mga klase ng tao na nagdurusa sila dahil sa inggit nila sa isang tao. Hanggang sa gumagawa na sila ng mga scheme, deceit, mga ganyan, evil, harm sa taong kinainggitan nila. Walang kasalanan ang taong kinainggitan nila. Sila ang makasalanan. Babalik ta rin pa nila yan na gagawa nila ng kwento, gagawa nila ng, alam niyo, babalik ta rin. No? Ganyan naman yan eh. Kaya nga evil eh. So ano pa ang pagbabago sa buhay mo? Magtatagumpay ka.
mag-umpisa ka ng, alam niyo yung buhay na full of courage ka, na walang nagre-restrict sa'yo, walang kumukontrol sa'yo. Ayun o, alisan yung mga kumukontrol, no? Yung mga, yan o, yung parang mga ibon, ng mga negativity yan. Mga, kung ano yan, mga sinisend nila sa'yo. Na, magkaroon ka ng freedom. Kasi sumisimbolo yung freedom, no? Itong blue and courage. Na, malaya ka na gawin ang gusto mong gawin, na magtatagumpay ka pati. Yan, mag-umpisa na mag-succeed ka, na magtagumpay ka, so gano'n. Message ng angels for you. Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Ano ang dreams and wishes mong mangyayari? Upright ba tong King of Cups? Yes, ay, King of Swords. Maybe it's your person na cold, na winish mo na maging emotional siya sa'yo, na ma-attach siya sa'yo, na may love siya sa'yo deeply. Winish mo na maging malambot yung puso niya sa'yo, ganon. Kasi kung naging unemotional yan sa'yo, or cold, lalo kung naapektuhan niya na mga ginagawa ng mga bitter na yan sa'yo, na mga nainggit sa'yo. Ayan. Minsan, dahil sa ginagawa nila yan eh. Parang sa ginagawa ng iba yan, kung kaya naapektuhan pati yung emotion, yung feelings ng person mo sa'yo, yung reaction ng person mo, yung actions niya towards you, kasi ini-influensya ng iba yan. Oh. Lalo kung walang dipinsa yung person mo. Temperance, o kung walang nagdidipinsa, no? Temperance and King of Swords. Ako kaya pala natingga, hindi siya kumilos guys eh. Wala siyang, parang nag-observa lang siya, nagmamanman, na parang nakatingin, nagmamasid, na parang wala siyang ginagawa na action towards you, kasi nagpipigil to, pinipigilan niya ng isipan niya yung sarili niya, dahil may mga tinatandaan to, maaring influensyado, na-influensyado ng mga ginagawang scheme at isip ng iba sa'yo, no? Oo, na-influensyahan yan siya, yung person mo na yan. Kaya ganyan. Na mga ginagawang scheme at isip ng ibang tao sa love life mo, sa'yo. Kaya ganyan yung person mo. See? Ganyan dito sa mundong to, ka-unfair. Na may mga injustice na nangyayari dito. Na pwede nilang manipulahin ang buhay mo. Ganon. Sa pag ginagawa nilang ganyan. Yun na nga lang, mainggit nga lang mangontrol na mga halit. Diba? Gagawa ng scheme. So, ganyan. Ganyan dito sa mundong to. Kasi there are evil, no? There are good, pero there are also evil people na ang pinapairal ay kasakiman, selfishan, kaivilan, at kasamaan nila. So, yan. At inggit. Of course, yan ang kanilang pinapairal. Let's see. Kung ano yung feeling sa'yo ni King of Swords, the person mo na yun. Balance. Para na-refresh, na-heal, no? Natanggal yung mga negativities, parang nagkakaroon ng good judgment pa. Hindi na clouded yung judgment niya, guys. Para bang, alam yung wise na siya mag-isip. Nagiging wise. Hindi na yung parang foolish mag-isip. Hindi na clouded ng mga influences, no, ng ibang tao, ng mga sinend sa'yo, sa love life mo. Itong person mo. Nagkakaroon na siya ng good judgment. Nagiging good na yung judgment niya. Kasi hindi na nga clouded yung isipan nito. So, ayan. Ano pa ang feelings ng person mo sa'yo na King of Swords? Oh, gusto niya mag-invest sa'yo, willing siya mag-invest sa'yo, so that you will build a strong bond. Yan. So that you will build a strong bond. Ayan. And, may gusto siyang layuan, guys. Ano yung gusto niyang layuan na to? Yung paggagawa niya ng witchcraft.
Oo, kasi continuous din yung person mo na to eh. Sa gawa ng witchcraft. Ginagawan ka ba ng person mo na yan na King of Swords ng witchcraft? Ginagawan ka din yan ng witchcraft o parang tinatraidor ka niya. Bakit kanya ginagawan? Kasi maaari may galit sa'yo. Dahil may tinatandaan nga siya guys eh. Na lalo kung na-influensyan ka, baka may nasabi ka, no? Dahil na-influensyan yung isip mo, may ginagawa sa'yo yung iba eh. Ng mga spells eh. Nakaka-influensya yun. Basta may tinatandaan siya, baka may nasabi ka doon, no? Na kung na-influensya lang yung isip mo, na hurt yung person mo, ganon. Na mga spells nila, mga ganon ginawa nila sa'yo. Tinatandaan ng person mo yun. Kaya ginawan ka ng person mo ng witchcraft. Anong witchcraft yung ginagawa sa'yo ng person mo? Gayuma? Yun bang ginagawa sa'yo ni King of Swords? Gayuma ba? Ginagayuma ka? Hindi. Hindi gayuma. Parang ano yung ginagantihan ka ni King of Swords? Ginagantihan ka niya. Ano yun? Kulam? Yung ginagawa sa'yo? Hindi naman kulam. Ano yung spell? Binabato ka niya ng spell. Binabato niya yung picture mo ng spell. Ganon. Ni King of Swords. Let's see. Oo, tama. Yun ang ginagawa sa'yo ni King of Swords. Binabato niya yung picture mo ng spell. Yun na nga yun. Di ba uso yan? Ang dami natuturo niyan. Yung mga ganyan. Kasi ginagantihan ka niya. Like what? Ano yung binabato niya sa picture mo na spell ni King of Swords? Na siya lang isipin mo, ganon? Magkaiba yun sa gayuma, guys. Hindi. Na ano yung sample? Like what? Ano yung binabato niya sa'yo na spell sa picture mo ni King of Swords na person mo? Ano kaya to? Yung gugustuhin mo na siya lang ang pangasawa mo? Ganon? Na parang hindi matatahimik yung isipan mo, no? Na matatahimik lang yung isipan mo, makatulog ka lang pagkakasama mo na siya, mga ganun ba? Na hindi matatahimik yung isipan mo para mabalisa ka ba? Mga ganun, siguro yung ginagawa niya. Or na siya lang ang gustuin mong makasama na mapangasawa. So, ganun. Oo. Na, alam mo yung goal mo siya. Alam mo yung binabato ka niya ng spell na siya lang yung pagfukusan mo. Siya lang yung isipin mo, mga ganon. Na yung isipin mo yung siya yung hantingin mo. Hantingin mo siya. O kaya kasi King of Wands. Yung maging passionate ka sa kanya. Yung may goal kayo. May goal ka para sa inyong dalawa na bubuo kayo ng pamilya. Mga ganon. Tapos, ano pa yung ginagawa niya sa'yo? Na spell. Yung binabato niya sa picture mo na spell. Alamin natin. Ay, ma-obsess ka sa kanya? Hindi naman. Yung maging patay na patay ka sa kanya. Tama guys. Yun na nga. Yung binabato niya sa'yo spell, yung maging patay na patay ka sa kanya. Sa picture mo ni King of Swords. Yan ang binabato niya spell o sinesend niya spell sa picture mo. Alam mo, may paihip-ihip pa na spell, mga ganon sa picture mo, ihip nila. Na mag-message ka na sa kanya ka lang ma-attract, na patay ka sa kanya. So, yun na eh. Na kontakin mo siya, pati. Oo, nakontakin mo siya pati para bubuo kayo ng pamilya. King of Swords. Yung kanya energy ng person mo na yan. Ano bang feeling sa'yo ngayon ni King of Swords pa? Oh my gosh. Klaro sa kanya. Actually, cold eh. Unemotional. Kalaro sa kanya na ano tong King of Swords dito.
kung ano yung iniisip niya na hindi na siya yung walang gagawin, yung na-stuck na, yung alam niyo, unsure na sa gagawin niya. Hindi na siya ganoon. Nakikilos na siya. Alam niyo, so driven siya na ito na yung iniisip niya ngayon na magte-take siya ng action. So, yan yung ano niya, yung sa feelings niya na driven siya. Alam niyo, buo yung loob niya na mag-take na ng action sa iyo. Ay, hindi. Buo yung loob niya na mag-take na ipursu ka na. Ganun ba yun? Buo na yung loob niya na ipursu ka na. Ayan. Yun na talaga yun. Ipursu ka niya. Kasi may pag-take na action dito. Parang pinupursu ka. Alam niyo, desidido siya. Courageous siya. Yan, very courageous, very courageous. Yun na yung sa isipan niya. Yun na yung decision niya ngayon. No, na ipursu ka niya. Ayan. Ayan. Ano ang kahilingan mong magagrant, no? Na mangyari sa buhay mo? Ano ba yung kahilingan mong magagrant na mangyayari sa buhay mo? Using this take. Yung magkaanak ka, wala ka pang anak. May anak dito yun. O kung meron kang person with the Queen of Hearts, ay may magmamahal sa iyo ng tunay at magkaanak kayo. Nakabuo kayo ng anak dahil sa pagmamahala ninyo. Yung ganon, attached sa iyo emotionally, mahal na mahal ka niya, ganon. And then, ano yung iniisip na ngayon ni King of Swords na person mo na gagawin towards you? Ano kaya? Maging courageous na obserbahan ka, manmanan ka, ang mag-take na action sa'yo. Ganun ba yan? Ang mag-take na ng action sa'yo. At ang mahalin ka. Actually, it's clarification. Ang mahalin ka. Yes, ang mahalin ka daw. At mukhang bigyan ka pati ng, dahil mahalin ka niya, bibigyan ka niya ng magandang buhay, abundanting buhay, at saganang buhay. Mukha nga. Parang ano to, upright ba to? Upright ba yan? Hindi. Basta mahalin ka niya. Mahalin ka niya. Ayan, mamahalin ka niya. Ano pa? Ang clarification na natin. Ang nais sa'yo sabihin ni King of Swords na person mo. Ano nais niya sabihin sa'yo? Gusto niyang makasal kayo. Kasi justice card. Hindi. Gusto niya magkaroon ng balance sa inyo. Balance, yes. Balance or more clarification with the justice card. Kung merong gumagawa ng deceit sa inyo, no? Gusto niyo mabigyan ng hustisya na yun. See? Gusto niyo mabigyan ng hustisya yun, yung ginawang deceit sa inyo. Bakit aware ba yung person mo na yun na may gumagawa ng deceit? Yes, aware siya na may gumagawa ng deceit. So, gusto niyo mabigyan ng hustisya. Through what? Yung upright ba itong Nine of Swords? Through what? Yung mag-overthink ang gumawa ng injustice sa inyong dalawa ng person mo. Ng deceit. Oo. Yung mag-overthink siya, gusto ng person mo mabaliw yun. Gusto ng person mo mapaghiganti rin itong person mo. Gusto ng person mo mabaliw yun. Yung tao na yun. Yung paano kung madami, no? Di mabaliw sila. Ganon. Yes, gusto ng person mo mabaliw sila. Dahil sa ginawa nilang deceit sa inyo. Dahil aware yung person mo sa ginawa nilang deceit, injustice. Ayan. Minsan yung relationship ninyo, na-influensya lang yan ng mga deceit scheme at witchcraft na ginagawa ng iba sa inyo. Kaya nagkakanda leche-leche. Yun ang totoo dyan. No? So be aware of that. So ito na lamang guys for collective